Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day to each and everyone, especially to you, Sir Mapia Mapita. My name is Monisa Timamintal from BSCD 2B. We are a Group 8. Today, we are gonna tackle about death, dying, and communication. So, let's proceed. Before we jump to our main topic, i-define na muna natin kung ano ang communication. So, ang communication is the process of conveying information, ideas, or feelings from one person to one another. So, ano naman ang types of communication? So, ang type of communication is we have a verbal communication and non-verbal communication. So, sa verbal communication, communication involves conveying message using words either spoken or written and relies on the agreed upon of those words in language. For example, speaking, writing, texting, email. So, yan yung mga example ng verbal communication. So, sa non-verbal communication, it is the process on conveying message without using words, through action, expression, and other chaos. So, example nito is yung facial expressions, body language, postures, gestures, eye contact, touch, and silence. So, briefing lang din yung communication natin. Meaning ng communication kasi alam naman din natin or we have a idea naman from that. So, yung death and dying naman is death refers to a permanent cessation of life, while dying describes the process of approaching the final state, which is a natural and inevitable part of life. So, ito yung main topic natin, which is yung death, dying, and communication. So, communicating with children about death. The attitude towards death found in the media and society generally play a major role in the socialization of children relative to dying and death. Die Spencer and Strickland 2002. Parents and other adults sometimes communicate specific instruction about attitude. So, dito sa communication with the children about death is nagkakaroon ng non-verbal and verbal communication. So, ang example nito is yung bata pag kumbaga binibigyan mo siya ng explanation about something. Like for instance, pag namatayan siya ng pet or namatayan siya ng alaga. So, doon as a parent or as a elder, ipapaalam mo sa kanya kung ano ba talaga ang purpose of life and kung bakit nangyayari yung isang bagay. Like, ang sasabihin mo doon sa bata, kasi iba-iba tayo ng coping mechanism, which is yung bata is napaka inosente pa ng pag-iisip nila, and then yung emotion nila is napakababaw rin ng emotion nila. So, as elder, kailangan din natin bigyan sila ng emotional support. So, doon pa lang sa senaryo na balikan natin yung senaryo na namatayan siya ng alaga, for instance, alagang aso. So, ipapaalam mo sa kanya kung bakit nangyari yun. Like, ganito. Ito, nawala yung alaga mo kasi, kumbaga, in life talaga,
nagkakaroon tayo ng existence na lahat ng may what is this? Lahat ng may kaluluwa ay babalik sa sa taas. So in these simple ways, magkakaroon ng clear mind yung bata. If ever mo na magtanong siya, or if ever mo na magkaroon siya ng emotional, andun ka as a parents or as an elder to guide them. So another scenario naman pag may nawala na, for example yung mga lolo, lola. So ikaw na parents or elder, you need to talk to them about like na nakakalungkot yung pangyayari, dahil yung lolo or lola is nawala, dahil same with sabi ko kanina na kumbaga yung yung buhay ng tao ay may hangganan. So, i-explain mo yun, i-brief mo yun, para mas maintindihan ng bata. So, yun na nga sabi ko, ibibigay mo rin siya ng positive, like, sasabihan mo yung bata na, kumbaga nawala man yung isang bagay, nandun pa rin yung memories to keep, or kung may mga nawala man bagay, may dahilan. So yun na yun sa example ng communicating with children about death. Okay, proceed naman tayo sa communication about death in the mass media. So usually, newspaper, magazine, books, television, and movies are the second-hand source from which many people learn about death. So, sa daily life natin, nagkakaroon na rin tayo ng observation from the technology, since ang Gen Z ngayon is nakafocus na sa mga social media like Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. So from that thing, napapadali lang sa atin yung access of information. So dito naman sa communication about death in the mass media, for example, nito is yung mga nagaganap sa napapanahonan ngayon, like papansin natin ang daming binabaril, nagkakaroon na rin ng mga shooting range, what is this, accident, usually ngayon makikita natin talaga sa Facebook, like yung accident na nagkakaroon yung prone area dahil sa ganito, nagkabanggaan dahil sa ganyan. So yung sa scenario na yun is kumbaga meron yung cases na very sensitive, na may namamatay, meron naman agaw buhay, then kumbaga as a nakakanood or nakakakita nung image or nababasa yung information, nagkakaroon tayo ng feedback, like yung emotion natin is, ay, grabe naman itong nangyayari, yung sadness natin, pero hindi natin masyado nadidip yung emotion na yun, kasi nga kumbaga it's either wala rin tayong connection with that people, or hindi natin sila kamag-anak. So yun na yun limited
limited na emotion or feedback ng that about communication about that in mass media. So another example naman dito is yung what is this, yung mga news na what is this news na about pagkamatay ng artista sa newspaper, meron din yan. Then is this yung bagong issue ngayon is yung suicide dahil sa because of mental problem. Then lastly, yung dun sa Facebook na nabasa ko, parang because may deep na dahilan kung bakit nangyari yung suicide event. So para sa akin, kumbaga pagkabasa ko doon, nagkaroon ako ng feedback like ano yung feeling na yes, nasi-stress tayo, nakakaramdam tayo ng emotional break, parang kumbaga yung nararamdaman natin is nai-inline natin doon sa pangyayari, but in that case kumbaga hindi as in depth, as in malalim yung nagiging feedback natin. So yun na yung example ng communication in the communication death in mass media. So if you have any concern or any question regardless sa report ko, you can approach me personally or you can chat me or message me. So yun na yun, sukran. Assalamualaikum. Ito po ang continuation ng report ni Mamintal na ang title po ng report namin ay Death, Dying, and Communication. Communication in the context of bereavement. When a death occurs, the first to learn about it, beyond the attending medical team or emergency personnel, are usually members of the deceased immediate family. Those with the closest relationship to the deceased are notified first, followed by those with less intimate relationships. Ideally, this process of notification, a gradually widening circle of relatives, friends, and acquaintances, continues until everyone affected by the death is notified. Karaniwan, unang nakakaalam ay ang mga attending physician, yung mga doktor, yung mga nurses, at kasunod ay ipinapaalam na ito sa pinakamalapit na kamag-anak katulad nung asawa, nung mga anak, yung mga kapatid, mga magulang, bago ito ipaalam sa malalayong kamag-anak, mga kaibigan at iba pang kakilala. Ang ideya ng gradually widening cycle ay ang unti-unting ipinaparating ang balita mula sa pinaka-apektado, kagaya nga nung pamilya, nung anak, nung asawa, mga kapatid, magulang, patungo sa iba pang mga taong may kaugnayan sa namatay ay ma-inform. Mostly naman 'di ba, kapag tayo ay namatayan ng mahal sa buhay ay 'di ba, ang unang nakakaalam ay yung mga nurses, yung mga doktor, kapag nasa ospital 'di ba, yung mga ganung cases, ang unang nakakaalam ay yung mga emergency personnel. And then kasunod nun ay una nilang ipinapaalam ay yung mga pamilya nung namatay, yung mga kamag-anak o yung pinakamalapit na pamilya ng namatay, katulad nung kung may asawa siya, may anak, ganon, yung mga kapatid niya, yung mga parents nung namatay. And then kasunod nun ay ayun, ipinapaalam na ito sa mga malalayong kamag-anak, yung mga pinsan, yung mga kaibigan, mga katrabaho, kung ano, yung mga less intimate relationship nung namatay ay ma-informed. Death notification initiates expression of mourning that communicate the fact that a person has been bereaved. Black armbands or distinctive mourning garb
as well as other signs and symbols, have been employed by various societies to distinguish the recently bereaved. Ang mga death notifications ay ang pagpapakita ng pagdadalamhati upang ipakita na ang isang tao ay nagluluksa sa pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. Sa iba't ibang kultura, may mga natatanging kasuotan. Kung makikita nyo sa larawan ay ganyan. Ganyan po ay isang uri din po ng komunikasyon sa konteksto ng kamatayan o pagdadalamhati. Yan. Ang mga palatandaan po at ang mga simbolo na ginagamit para ipakita na ang isang tao ay nasa panahon ng pagluluksa. Katulad na lamang po nung kung makita nyo sa larawan, ay nagsusuot po sila ng mga itim na kasuotan o itim na mga damit. Sa ibang kultura naman po ay mga puting damit po ang kanilang isinusuot. Isang halimbawa rin po ay ang pagsusuot ng itim na piraso ng tela sa braso. Palatandaan din po yun na sila po ay nasa panahon po ng pagluluksa. O simbolo po yun na sila po ay namatayan. At isang halimbawa rin po ay ang pag-iwas na magsaya o magdiwang o pumarty o yung mga malalakas ng pagtawa dahil po usually naman 'di ba kapag tayo ay namamatayan ay ang isang tao na tahimik at umiiyak ay madalas na nakakatanggap rin siya ng yakap, ng haplos sa likod o paghawak sa mga kamay mula sa mga kaibigan at pamilya bilang tanda ng pagdamay o pagdadalamhati nila. Ganun po. Simbolo din po yung luha at katahimikan po ng mga pamilya ng namatayan. Isang halimbawa din po ng death notification ay yung pagpapailaw nila. Pagpapailaw ng kandila o insenso. Ayun, di ba karaniwan sa tayong mga Pilipino ay lalo na sa mga kapatid nating mga Kristiyano o sa ibang kultura ay ginagamit rin nila or sila ay gumagamit o nagpapailaw ng mga kandila o insenso bilang palatandaan na sila ay nasa panahon ng pagdadalamhati o pagluluksa. Ngunit sa makabagong henerasyon natin ngayon ay yung mga tradisyonal na mga gawain o yung mga palatandaan o yung tinatawag natin na mga death notification ay hindi na siya gaanong naisasagawa o hindi na rin siya ginagawa nung mga tao ngayon. Minsan pagtitirik na lang ng kandila, 'di ba? Kapag namatayan tayo ng mahal sa buhay, sa mga kapatid nating Christian. Sa atin naman ng mga sa relihiyong Islam ay kapag tayo ay nagdadalamhati o nagluluksa ay karaniwan ginagawa na lang ay sa isang buong araw ay nagtitipon ang mga pamilya, mga kamag-anak, kaibigan, mga katrabaho o yung mga malalapit na kakilala ay nagtitipon para gunitain o ipagluksa ang namatay. Isang karagdagan pa rin ay ang sa relihiyong Islam, kapag tayo ay namatayan ay 'di ba karaniwan na ginagawa ay yung puting tela o yung mga kapirasong tela, puting tela na ginagawa nating bandila sa labas ng ating pamamahay o bilang simbolo na tayo ay namatayan o tayo ay nagluluksa. The social support elicited by nonverbal or symbolic signs of mourning can be helpful to survivors as they begin to cope with loss. At yun na nga, kagaya ng social support ay social support ng mga nonverbal or mga simbolo lamang ay nagiging helpful sa mga namatayan o sa mga survivors natin, yung mga pamilya nung namatay, as they
as they start moving on, or as they begin to cope with their loss. Malaking tulong yung social support o yung mga simbolo na nagpapakita o mga palatandaan na sila ay nasa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Kagaya nung pagtitipon-tipon, mga gatherings nila na sumisimbolo ng pagmamalasakit. Yun yung term natin. Sumisimbolo ng pagmamalasakit nila, pagmamalasakit ng mga pamilya, ng mga kamag-anak, ng mga kakilala, kaibigan, katrabaho, na nagmamalasakit sila sa taong o sa pamilya ng namatayan. Dumako naman tayo sa communication in the context of terminal care. Physicians and other health professionals occupy a place of honor in society. The lab coat of the attending physician and the distinguishing uniforms of the nursing staff are symbols that non-verbally communicate a sense of authority and power. Caregivers and patients may unwittingly conspire to perpetuate a pattern of paternalism in healthcare, whereby the caregiver assumes a parent-like authority over decisions affecting patients, according to Raffler Angel, 1989, West, 1984. Sa konteksto ng communication in terminal care ay ang ating mga health professionals, yung mga doktor, yung mga nurses natin na kumbaga ay sila ay naka-uniforme o yung mga lab coats na kanilang sinusuot ay nagsisilbing lakas nila, o yun yung basehan na sila lamang ang may authority and power na mag-alaga o mag-decide sa usapang healthcare natin. Ang kanilang mga uniforme ay sumisimbolo lamang na kahit hindi nila sabihin ay sumisimbolo ito ng komunikasyon, non-verbal communication between professional and the patients. Ang mga caregivers o yung mga pasyente ay parehong walang malay na nagpapanatili sila ng ganitong sistema kung saan tinatanggap na lang ng pasyente ang otoridad o yung desisyon ng doktor nang wala ng tanong. Kumbaga para sa kanila ay pinapaubayan na nila yung mga desisyong pangkalusugan nila. Halimbawa sa case ng pag-uusap ng doktor at ng pasyente kung saan sinabi ng doktor na kailangan mong operahan o kailangan daw operahan ng pasyente, kung saan ay hindi naman ipinapaliwanag ang iba pang posibleng paraan ng paggamot, or hindi na ipinapaliwanag pa ng doktor yung mga other options, at nagdedesisyon na lamang yung pasyente na nagdedesisyon na lang siyang sumang-ayon dahil ipinapaubayan na niya na sa pamamagitan ng power authority ng mga doktor ay kaya na nila itong gamutin. Physicians are obligated to provide information about the disease or threatening condition, offering details to the extent the patient wishes, so that the patient understands what to expect and the options that may be considered as treatment proceed. Ito na nga yung sinasabi ko na ang mga doktor o yung mga physicians natin ay obligado o responsable sila sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa kung ano man yung sakit ng pasyente o ano yung kinakaharap niyang kondisyon, at magbigay ng mga detalye o magbigay ng mga advice kung ano yung mga posibleng gamutan or bago simulan yung mga treatment sa pasyente.
ay pinapaliwanag muna yung kondisyon niya sa maayos at proper way. Sa usapang terminal care, halimbawa kapag tayo ay nagpa-check up or tayo ay na-diagnose, ay kinakausap tayo ng mga doktor sa nicest way or sa mahinahong pananalita. Hindi nila tayo binibigla at dapat ay ipaintindi nila sa mga pasyente nila yung kondisyong hinaharap ng pasyente o kung ano yung kondisyon niya o ano yung kalagayan niya. Ipinapaliwanag kung ano man yung mga proseso o ano yung mga dapat na proseso ang haharapin niya. Ipinapaintindi sa kanya na huwag siyang matakot at kinakailangan niyang humarap sa mga hamon o sa mga treatment na gagawin sa kanya. Communicating social support. Thinking about the relationship between community and communication naturally leads to a consideration of social support, which refers to a process intended to help distressed individuals through the anxiety and uncertainty of difficult or painful life events. Sa madaling salita ay ang social support o yung tawagin natin sa pagmamalasakit. Yon, pagmamalasakit ay malaking bahagi sa buhay ng mga taong nagdadalamhati o nagduluksa, sapagkat nakakatulong ito sa kanila, kumbaga nagiging stress reliever nila ito. Ang mga simpleng gestures like paghawak sa mga kamay nila, pagtapik sa mga balikat, pagyakap, mga simpleng yakap na nagbibigay suporta sa kanila para mapawi yung mga anxiety, yung mga distress nila, yung mga stress nila, o yung mga para naman maibsan yung paghihirap nila sa kanilang buhay o sa nararanasan nila o sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Taking as a hint the fact that humans are endowed with 2 ears and only 1 mouth, listening is usually more important than talking. Yun na nga. Ang pakikinig natin, lending our ears, ay malaking part siya ng pagiging supportive natin o yung pagmamalasakit natin, sapagkat ang pakikinig ay way ng communication in the context of social support. Pakikinig natin sa mga kwento ng buhay ng nawalan o yung namatayan, yung pakikinig natin sa kanila para lang mapawi nila o ma-release nila yung mga stress, yung mga pinagdadaanan nila, yung mga hirap na kinikimkim nila dahil nawalan nga sila ng mahal sa buhay or nagsastruggle sila. Kumbaga sila ay mga survivors. Because communication is a two-way process. It takes a willingness to give as well as take from the interaction. It means na sa communication ay may dalawang uri lamang ng proseso. Yun yung pagtanggap at yung pagbibigay natin ng salita, o yung sender at yung receiver. Katulad nga nung halimbawa ay dalawang taong nakikipag-usap, yung isa ay halimbawa ay ako at yung kaibigan ko na namatayan o nawalan ng mahal sa buhay, nagluluksa, ay syempre ay sinusuportahan o dinadamayan ko siya bilang pagdamay o bilang pagmamalasakit ay kinakausap o nakikipag-usap ako sa kanya na through pwedeng personal or face-to-face na pagkikipag-usap sa kanya, niyayakap, binibigyan ko siya ng warm hugs, gano'n, yung mga simpleng tapik sa balikat, mga paghawak ko ng mga kamay niya habang kami nagkwentuhan o kinikwento niya yung mga nararanas niya, yung mga paghihirap na dinaranas niya nang mawalan siya ng mahal sa buhay o yung mga kwento ng buhay niya kasama yung taong nawala sa kanya. At tayo bilang listener o tayo bilang receiver ay nakikipag-communicate tayo na through listening. Nakikinig tayo sa mga sinasabi nila o sinasabi nung taong nawalan, kung ano yung mga kwento niya sa buhay, ano yung mga sinishare niya, binabahagi niya, karanasan, o ano yung mga problemang sinasabi niya.
tayo naman ay nakikinig at minsan ay nagbibigay tayo ng advices, minsan ay hinihikayat naman natin sila na sumali sa mga counseling, sa mga groups, sa mga kung ano man yung kailangan nila. Halimbawa kung sila ay namatayan at kailangan niya ng grupo na kung saan marirelease niya yung mga sakit na nararamdaman niya, ay nagbibigay tayo ng advices na katulad na sinasabi natin na, uy, bes, etong maganda para sa'yo, puntahan mo, pasyalan mo, or kung gusto natin magpa-release ng stress, ay minsan ini-invite natin yung kaibigan natin o yung taong namatayan, o yung tao na yon na may pinagdadaanan, ay ini-invite natin sa mga minsan sa mga spa, sa mga thrill, ganun. I-invite natin sila para lang ma-release yung mga stress nila. Minsan naman ay may mga taong nawawalan na kumbaga hindi man nila nailalabas yung nararamdaman nila through speaking, o hindi nila nailalabas yung hinanakit nila o yung stress nila, yung anxiety nila sa isang bagay na nangyari sa kanila, painful life events na nangyari sa kanila, ay minsan idinadaan na lang nila sa mga legacy o yung halimbawa kung ano man yung naiwan na legacy nung taong namatay, ay minsan ay karaniwan ay pinagpapatuloy yon ng isang tao. O halimbawa, legacy nung tatay ay meron siyang ipinapatayong, meron siyang mga outreach programs, ganon, ay dahil nga sa nawala yung taong yon, namatay, ay yung anak pinagpapatuloy yung nasimulan nung tatay niya bilang paggunita, or bilang alaala. Kumbaga yun na lang yung way para ma-distress sila at kumbaga ay para gumaan yung feeling nila. Kumbaga through legacy ay doon lamang sila napapanatag, o doon lang nila na-express yung mga nararamdaman nila dahil sa pagkawala ng mahal nila sa buhay. Yun na lamang yung mga tanging alaala nila. Next is, modern technologies are expanding our options for communicating social support. Conventional face-to-face encounters are being augmented by the option of reaching out and touching someone via the internet and electronic mail. Children too made their voices heard in emails and on internet websites. Taking things through on the internet became a way for children as well as adults to begin coping with an unsettling tragedy. Ibig sabihin lamang ay minsan kapag tayo ay may mga pinagdadaanan, ay minsan idinadaan natin sa mga phone calls, na pakikipag-usap sa mga kaibigan, kakilala, relatives, family, or through emails. Doon lang natin na-express yung feeling natin sa mga kamustahan, ganon. At minsan, yung mga bata, ganon din, kapag may mga trauma sila, ay minsan ginagamit ang social media para maglabas ng mga sama ng loob, kung ano yung mga ano yung nararamdaman nila sa pagkawala ng mahal nila sa buhay, or ano yung mga nararamdaman nila kapag ano yung mga nararamdaman nila ay inalalabas nila sa social media. Katulad ng mga trauma nila sa pamilya nila, kapag mga broken family, ganon, nag-aaway, parents na nag-aaway sa harap ng mga anak nila, ay may mga ganong cases na natutrauma yung mga bata. At bilang social support ay ganun nga, dinadaan na lang ng mga bata sa palaro-laro or may mga activities or sa mga social medias. Sa ganung paraan lang sila nag-heal. In short, ang communicating social support ay hindi lamang verbal, hindi lamang
through speaking, hindi lamang siya what you call this, hindi lamang siya pakikipag-usap natin, hindi lang normal talks, hindi lang siya ganon. Kumbaga, ang ibang ano natin ay naidadaan sa mga social media, dinadaan sa mga counseling, dinadaan sa legacy, at minsan dinadaan natin sa mga pasulat-sulat, drawing, posters. Doon lang natin na-express yung feelings natin. Sa madaling salita, ang death, dying, and communication ay maraming klase or iba't ibang klase ang pakikipag-usap o pakikipag-communicate natin sa mga konteksto ng kamatayan, konteksto ng terminal care or konteksto ng malubhang kondisyon. Yon, malubhang kondisyon, at paano natin tinatanggap or paano tayo nakikipag-communicate sa mga nakakausap or sa mga nagbibigay sa atin ng advices, kung paano natin tinatanggap ang mga ito. At doon lamang nagtatapos ang aking report na death, dying, communication sa konteksto ng bereavement, terminal care, at social support. That's all. Thank you.